Kasi bakit? Kung lahat sila kukup-kupin natin, alagaan natin, at the end of the day, pag ikaw nawala na, hindi yan 100% natutulong sa iyo. Oo. Probably may isa, 1% na magbabalik utang na loob. Though hindi naman natin pag tayo kasi tumulong, no, hindi naman natin nahahangarin yun na may return. Tulong nga eh. Pero aminin natin, pag tumulong tayo, dapat kung ano lang yung sobra, kung ano lang yung kaya, dapat meron ka sa sarili mo, hati-hatiin mo yun. Kasi ang ending kasi niyan, kung lahat, kung anong meron ka, ipasa mo sa iba, pamigay mo sa iba, pag ikaw ang nawalan, kawawa ka. Kasi feeling pa naman na nasa Pilipinas, mayayaman yung mga OFW. Feeling lang nila yun. Though, syempre, isipin natin, mas malaki naman talaga sahod natin, pero yung sakripisyo natin as OFW, hindi yun mapapantayan. Lalo pag yung nagkakasakit ka na ikaw lang mag-isa. Yung may trangkaso ka, na hindi ka makakilos, swerte ko na lang talaga din guys, dahil yung mga nakasama ko noon, nung nasa Qatar ako, naalagaan talaga ako. Yung mga ka-roommate ko, pag alam nilang natrangkaso ako, minaglulugaw, nilutuan ako ng sabaw, ganyan. Kasi ang hirap talagang kumilos, ang sakit kayo sa katawan, di ba? So, swerte ko na lang din talaga at nakatagpo ako ng mga ganon. Shout out sa mga friendship ko sa Qatar. Talaga na pag may sakit ka, may nagdadala ng sabaw, may nag-ano, ate, kain ka na, halika na dito, ganyan. Di ba? May kakilala ko na sobrang laki ng bahay nila sa amin dito. Oh, ay, oo sis, Diyos ko. Meron talaga din yan. Oo, meron yan. Pero maglalaho na parang bula yan, guys. Pag yung mga pundar mo na galing sa, sa pangbubudol mo, sa pang-iiska mo, hindi mo man yan aanihin ang karma, hindi man yan sa'yo tatama, pero tatama yan sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga apo mo. Kaya mag-iingat tayo sa mga gawa natin dahil probably hindi man sa'yo tatama yung karmang ginawa mo, tatama yan sa mga next generation mo. 'Di ba? Nung kakapanganak tayo friend ko. O 'di ba? Ganun 'yun. Kaya nga sabi nga, gumawa ka ng tama. Gumawa ka ng mabuti. Huwag mong isipin na susuklian ka. Yes, tama 'yun, pero dapat may hangganan. Wag nating i-spoon feed sila. Kasi bakit? Masasanay sila eh. Masasanay sila. Which is nga, palagi kong inuulit-ulit, pag dumating yung time na hindi ka na makatulong sa kanila, na hindi mo sila mapagbigyan, tulad ng nangyari sa akin, hindi ko lang napahiram ng isang beses, galit na sa akin. Sinisiraan na ako. Oh. Kasi nga guys, pag nangutang tayo, ako may marami din naman akong utang guys. Uy, meron din ako. Pero marunong ako makipag-usap. Actually, may mga utang pa ako na ilang years na. Meron akong utang since 2015 pa kaya. 100,000 yun. May natira pa akong, 150 yun, may natira pa akong 90. Alam niya yun kung sino siya. Sinabi ko talaga, hayaan mo muna makarecover ako pag yung anak ko nakatapos na. Diyan ako mag-start maghulog-hulog sa'yo, patubuan ko na lang. Which is, sabi ko nga, next year, mag-start akong magbayad sa kanya ng paunti-unti. Sa matapos ko yun, patubuan ko na lang din talaga. Though, hindi naman siya nanghihingi ng patubo dun sa nahiram ko nga. Gusto lang naman is, pag may maluwag ka na, ganyan, pag maluwag ka na, ibalik mo na lang. Pero alam ko sa sarili ko, may utang ako. Dalawa yan sila. Meron pa isa sa Qatar, friend ko. Siguro, magkano lang yun? Wala pang 10,000. Pero sabi niya, sige lang, apps, pag may pera ka na. Ganun. Sino yun, sis? Ano ko yun, sisi? Ex ko. Ex ko yun. Hindi po utangan ko din. Ex-boyfriend ko yun before. Dubai time pa. Napakabait yun. Minsan, nangungumusta siya sa akin. Ganyan.